Ayan, welcome back ulit mga kapisda. So in this video po, ito pinicturean ko siya and pang 10 days na po niya ngayon, October 2. And gusto ko lang i-share sa inyo yung mga pinagagagawa ko dito sa aquarium, which is ang tinitest ko dito is yung no water change. Ayan, sinabi ko siyang no water change kasi ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung tubig from aquarium and tinatransfer ko ito papunta sa IBC tank na nasa labas, which is sinatamaan po yun ng araw. Yan, paulit-ulit kong sasabihin sa video na ito. So yan, na-drain ko sila, ganon yan. Ayun, so minomonitor ko rin yung kanilang katawan, gawa ng magpapakain lang ako sa kanila kung may oras lang ako. At minsan, isang beses ko lang silang nabibigyan. And hindi naman sila nababansot at nakikita ko naman lumalaki sila. Yan. Pero ganun pa rin, hindi rin sabay-sabay talaga ang paglaki. May mga fast grower at saka may mga napag-iiwanan. Yan siya. Ayan, konting sharing lang mga kapisda, pero hindi ibig sabihin na pinapakita ko tong video na to ay gayahin nyo na rin. So ito ay dating 3 to 4 inches na ngayon ay inabot na siya ng 10 days at ito, nakita ko lumaki rin. Yan. Okay lang naman yung size nila na ngayon meron ng 5 to 6 inches na yung mga size. Yan. And para na rin sa inyong kaalaman, yan, kayo may nakikita kayo mga lutong-lutong na pagkain, bigla ko na lang siyang drainin, which is hindi advisable yung kasi busog. Pero ginawa ko lang yun para makita natin kung okay na ba sila. After na namamatayan sila ng 20 days yung mortality, so far hanggang ngayon wala nang namamatay, and then malakas na sila. And more on experiment lang ako sa tubig, kaya ako ginagawa tong mga ganito. Pero i-share ko na rin sa inyo yung tips kung bakit naging malakas sila at maganda. Nagme-maintain lang ako dito ng probiotics, yung nitrifying 2 grams, kahit 25 gallons lang to 3 grams ko siya, which is madami na rin yun, or balak ko pa nga gawing 5 grams. Pero dahil maliit lang naman at malakas yung probiotics natin, yan. So 2 grams na inactivate ng 24 hours yung nitrifying. Yung nitrifying na, as in wala siyang absent. Every other day talaga nilalagyan ko siya ng yung nitrifying, yung pang tubig na probiotics. And then yung sa kanilang food naman, bago ko ipakain yung fresh na feeds, ibinababad ko muna siya ng 15 minutes kasama din yung aqua maintenance na nababad ko na siya ng 12 hours, tsaka ko pinasip-sip dun sa feeds at yun ang ipinapakain sa kanila. Pero hindi basang-basa yung feed para na yung feeds para naman hindi masira yung hulma niya, yung pellet. So yung tamang sakto lang na masip-sip niya, tapos hinalo-halo lang, hinalo ng hinalo hanggang sa kumapit po yung tubig na meron siyang halong aqua maintenance. So yun lang yung ginawa ko, and ang resulta po nun, malakas din silang kumain. Yan. At saka minsan yung pagpapakain ko wala sa oras, pagising ko lang or pag naharap ko lang. So okay naman sila. Pero ganun pa rin, still may mga fast grower pa rin dyan. Pero hindi tayo nag-sorting, gawa ng tama lang naman yung size, magkakapares lang. Tapos share ko na rin yung tubig, hindi po ako nagpapalit. Pero baka sabihin bakit nag-drain siya, inalis yung tubig sa aquarium. So ginawa ko, from aquarium sinipsip siya ng submersible, ayan, papunta po dun sa nasa labas, kung nakikita nyo po itong IBC tank. Yan, so tinatamaan ito ng araw. So nagiging reaction, nagkakaroon siya ng plankton. Yan yung kinikreate ni probiotics, which is yan yung natural food. So as I observe po, nagiging matipid sa fish. Tingnan nyo po, medyo hindi nila kinakain, ganyan, kasi busog sila. May nakakain sila na nakikreate ng probiotics. So ginagawa ko, tinatapon ko yung tubig from aquarium papunta lang sa IBC tank, and then after po nun, ililipat ko lang itong submersible papunta sa dito sa sa IBC tank. Wait lang, nakasaksak dito sa ating small generator. So yun din, share ko din sa inyo, more on solar po yung ginagamit ko dito. Solar power, yan siya. So ilagay natin doon. Ilalagay ko dyan, kukunin ko naman yung hose, pabaliktad, pabalik kay aquarium. So meaning to say, yung tubig natin hindi pinapalitan. So nangyayari, swap lang siya. Ilalagay lang natin. Ayan, hawakan ko lang, wala tayong mapagpatungan. Yan, wait lang, pause ko saglit. Yan, so nakuha ko na yung upuan para may saksak natin. Ito po yung gamit kong 220 volts.
na generator, generators natin sa solar para hindi na tayo aksayado pa sa kuryente. Ayan. So kung mapansin nyo, umandar na yung ating aerator, ay submersible, sorry. Papunta na ngayon dito yung tubig. Ayan. So yung tubig na tinapon ko, wait lang, may tao, may deliver. Ayan, sorry guys, na-post ko ba dumating na deliver yung hose na order ko for, ito, yung ganitong hose. Order natin sa Shopee. Ayan. So, yun, hindi ko tinatapon yung tubig kasi nanghihinayang po ako dun sa probiotics na nilalagay. Yan, which is hindi naman yung mag-i-expire pag nandyan sa loob ng tubig. So, ang ginagawa ko, ang gusto pala kasi ni nitrifying or sabagay yung probiotics kasi gumagana siya sa kahit anong approach. Pero sa observation ko kasi, mas epektibo kasi si nitrifying pag tinatamaan siya ng araw. Kaya makikita nyo po, ayun no, nagi-green. So, yung ganyan, yan, algae or yung mga plankton, yan po yung na-create ng sun na meron po siyang natural food para sa isda. Kaya minsan kahit na hindi ko siya mapakain, okay naman sila. Ayan. Mapapansin ko parang bakit may laman pa yung tiyan nila, busog, hindi ko naman pinakain. So I think may nakuha silang pagkain o yung nag-generate ng sun. Yan. So yung tubig yun, totally no change. 10 days, ang ginagawa ko lang ay from aquarium tapon dun sa IBC na nasa labas, nasisinaga ng araw. Tapos after nun, hinihigop ko din lang yun, pabalik doon. Yan. So both may isda, nilagyan ko lang ng 5 piraso yun. Tapos nandito yung ibang isda. Tapos yung walang rin, yung wala siyang, yung kunti lang dito na mga isda rin. Pero ito naman walang aerator. Yan. Pero yung pinag-change natin dyan, galing din doon sa labas. So yun. Lumalaki naman sila. At tipid ako sa pakain. Yan. So itong 10 kilos na to, ito pa marami pang tira. Pinapakain ko pa hito dyan tsaka tilapia. So may hito dito sa taas, may tilapia dito sa baba, which is napakatipid. Yan. So kapital natin pala dito sa hito ay nasa 500 kasi binili natin yan tag 5 piso yan. Doon lang sa mga kakilalang hatchery dyan sa malapit. Yan. So 500 yung ating kapital dito. Yun. Tapos yung sa feeds naman si 1,000. Yan, tingnan natin. Kung mapalaki naman natin to lahat, sulit, pang ulam or ibenta mo sa kapitbahay, mapapalabas mo yung kapital. Yan. Yan ang kagandahan. So, sa sistemang ito, tipid pagkain ginagawa ko. Yan, wala sa oras ang pagkain.